bilang kasalukuyang lakan at pinuno ng kanilang pangkat. Araw-araw niyang nililibot ang kagubatan upang masigurado na maayos ang kalagayan nito. Madalas kanilang nasisita ang mga mangangaso na pumapasok sa lugar. Kaagad umaalis ang mga ito dala ng respeto at takot sa tribo. Ngunit ang pinakamalaking hamon nila, ang mga salot na aswang na pilit sumasakop sa kagubatan, ang santuaryo ng mga nanganganib ng maubos na hayop at halaman na ipinagkatiwala ng kalikasan sa tribo upang alagaan. Isang araw, sa kalagitnaan ng paglalakad, napahinto si Eman. Nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Huminto ang mahinang pag-ihip ng hangin. Biglang umalinsangan ang panahon. Mukhang nag-iisa ka. Nasaan ang mga alagad mo, Lakan? Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Anong ginagawa mo sa teritoryo ko? Teritoryo? Nagpapatawa ka ba? Wala kayong puwang sa kagubatang ito. Paano mo nasabi na wala kaming puwang sa kagubatan? Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa'yo. Hindi ako nag-iisa. Ito ang dalawa sa mga gabay ni Eman. Pinili ng kagubatan ang binata upang maging tagapangalaga. Kasabay ng mabigat na tungkulin, ang napakalakas na kakayahan na pag-utusan ang mga nilalang na naninirahan sa lugar. Sige lang, samantalahin mo ang pagkakataon bilang Lakan. Darating ang panahon, ang haring aswang mismo ang dudurog sa'yo. Yun nga yung inaantay ko eh. Gusto kong panoorin mo kung paano kong ilalampaso ang sinasabi mong haring aswang. Mukhang napaya ng gusto ang aswang na yun, Eman. Ano sa tingin mo, Dawis? Ikaw ba naman ang ibalibag ng hindi nakikitang nilalang? Hindi ka ba mapapahiya?